So, binanggit po natin kamakailan lang na nakatanggap po tayo ng resolution mula doon sa Office of the Provincial Prosecutor noong 2025, kung hindi ako nagkakamali, November 2025. Maaari niyo po ba, attorney, ipaliwanag sa amin kung paano po pinatunayan ng resolusyong ito na walang sapat na ebidensya ang paratang ng dati nating gobernador na ang APCC ay nagmimina sa labas ng sakop nito, Attorney Diana? Okay, ang sabi po doon ni Fiscal, wait, let me just check yung resolution mismo. Ang sabi po niya, walang unang-una daw yung mga statements nung MGB, hindi under oath, and wala silang pruweba po talaga, or wala sa kanilang nakakita na nagmina siya sa labas ng area niya. Kumbaga walang evidence na siya po talaga yung nagmina sa labas ng permitted area niya. Ang nangyari po kasi, meron po kasi siguro mga gumagalaw doon na nagkukunwari, no, na under sila ni Anna Marie, no. So most likely ganun po yung nangyari. Ginamit lang po yung pangalan ni Anna Marie. Pero sila yung actually gumagalaw doon sa labas ng permitted area niya, no? Yun po. Ang clear pati po ng statement ng DOJ, no, or Office of the Provincial Prosecutor, unsubstantiated po yung allegation po na yon, yung claim ng MGB at ng sagip kalikasan na nagmimina daw siya sa outside her permitted area. Kaya po na dismiss yung kasong yun. Okay, yun. So, wala pong basihan. So, ito, Attorney Diana, mai-follow up ko lang. Ngayong malinaw na po sa resolution na wala talagang basihan or basis yung liham noong petsa ng February 25, kung hindi ako nagkakamali, 2025. Ano po, Attorney, yung legal na implication nito sa SA Builders Construction OPC na patuloy po na gumagamit nito para kumuha ng mga white clay sa site ng APCC? Matatawag po ba itong illegal mining o trespassing, Attorney Diana? Okay, so ifa-file pa naman po namin sa court para ma-establish po talaga yung kung ano nga. Pero honestly, kung it would constitute po theft of minerals, no. It's a very heavy crime, no. So I really hope they will sana po talaga tumigil na sila kasi po yung basihan po nila, yung pinapakita po nila na dokumento, yung letter dated 24 February 2025 na sa walang bisa na, kumbaga yung allegations doon, no, nakita po ng fiscal na wala po talagang ebidensya yung allegation nila doon na nagmina daw si Anna Marie sa labas ng kanyang permitted area. At dahil itong sulat na ito yung ginagamit nila, yung pinapakita nila para kumuha po doon, and wala pong forfeiture or confiscation proceedings na nangyari para bigyan sila ng authority na kunin yun, no, lumalabas po na parang theft of minerals yung nangyayari. No. Para sa akin, kung ako sila, i-check po muna nila sa abogado nila kung nasa tama ba sila. No? Kasi kami naman ni Anna Marie, hindi po namin pwedeng hayaan na ganyan na kuha lang sila ng kuha, na para sa amin po, yung basihan nila is medyo malabo. No? No, we will definitely take all legal actions that are available, all remedies that are available to Anna Marie. We will take that, no. Gagawin po namin ang lahat para maprotektahan din po yung karapatan ni Anna Marie. Sana po maintindihan din nila, no. Kung maipit po sila kasi nga siguro ignorance of the law, no, excuses no one. Kung hindi nila alam na ang ginagawa nila lumalabas ng theft of minerals o pagnanakaw, robbery, wala po kaming magagawa, no. Kailangan po namin gawin yung mga kailangan po namin mag-avail din po ng remedies na pwede pong na-available din po sa aking kliyente. Yun po. Okay, yun. Ito, Attorney, para lang sa kaalaman po ng ating mga audience, mga layman natin, bilang abogado po, ito, maitanong ko, Attorney, may kapangyarihan po ba ang isang otoridad like governor o ang Kapitolyo na mag-issue ng otorisasyon sa isang pribadong construction firm? Gaya po nitong mga kumpanya dito na nabanggit natin,
para kumuha ng mineral sa loob ng isang lehitimong small-scale mining site ng iba. Sa dahilan na ito ay para sa disposisyon ng lalawigan, Attorney Diana. Bago po magagawa yun ng provincial governor, kailangan po dumaan muna, no, sa tinatawag na confiscation proceedings at dapat, kumbaga, yung kasong yun na final nila sa DOJ, dapat nag-prosper. Kumbaga, dapat dumaan yun sa korte. Ang problema, hindi nga po nakaabot sa korte. Sa DOJ pa lang, na-dismiss na. No. Kung meron mang kapangyarihan po ang provincial governor na mag-issue ng ganung authority, meron po dapat proseso na sinundan bago siya maka-issue nun. No? Dapat meron munang confiscation proceedings, no, sa MGB, at tsaka lang yon mangyayari. Tsaka lang natin masasabi na pwede na siyang mag-issue ng ganung order, no, yung notice of award bago pa mangyari yung bidding, no. Dapat meron munang confiscation proceedings, no, na wala pong nangyari. Yun po. Okay. And dito, Attorney Diana, sa tingin nyo naman po or sa perspective po ninyo, may bahid po ba ng pamumulitika o pag-abuso sa impluwensya yung naganap nga pong panghihimasok dito sa natin, Attorney Diana? Nagmumukha pong ganun, no? Kasi hindi ko alam, no? Hindi ko naman alam kung hindi lang nila alam yung ginagawa nila, hindi nila maintindihan. But I'm very sure na meron naman siyang mga abogado na mag-a-advise sa kanya kung ano po yung tama na gawin. So, hopefully hindi naman niya in-ignore, no, yung legal advice ng kanyang counselors, pero nagmumukha po kasing ganun, no. If it will depend on the court's findings din. Oo. We will raise these issues po sa court. Will definitely show na unang-una yung sagip kalikasan. Alam po nila na na-dismiss na yung kasong yun kasi sila yung nag-file nun. Yung MGB, alam din nila kasi sila yung nagtestigo doon. No? So, imposibleng hindi nila alam na nasa walang bisa na nga yung allegation nilang yun, diba? So, kung yung pumilit pa rin silang pumasok doon, no? Ang mas malala pa, pumasok sila sa private property, sinira pa nila yung gate, no? Tinanggal nila yung no trespassing sign, no? Lumalabas pong ganun, no? Okay po. And ito, Attorney, kayo po dyan sa APCC Mining, may plan ba kayo, Attorney, makipagharap kay MGB Regional Director? Engineer Guillermo Molina Jr. And ano kaya yung aasahan nating aksyon mula sa MGB, Attorney, ukol sa paghakot nga po na ginagawa nitong SA Builders kasama po yung Sagip Kalikasan Task Force, Attorney Diana? Yes po. Nagbigay na po kami ng sulat, no, sa opisina po nila ng MGB ni Engineer Guillermo Molina. Sinama na rin po namin si Regional Director Milia, and sinama na rin po namin si yung Senro Goa, no, kasi nung isang araw, nung July 9, meron ding tauhan yung Senro Goa doon, no. Ini-invoke din nila itong February 24, 2025 letter, no, dala-dala niya. No, so gusto ko lang ang hiningi po namin ni Ana Marie sa MGB. Bigyan kami linaw unang-una kung otorisado ba talaga nila itong mga taong to na mag-assist sa sagip kalikasan. Kahit na yung February 24, 2025 letter, parang kumbaga meron na doong sinasabi nila na yung probinsya na nga daw yung mag-asikaso kung ano yung next step, no, sa request ni Ana noon na kumuha ng permit transport, no. Tapos yung pangalawa, ang hinihingi namin sa MGB is binigyan namin silang kopya, no. Ang alam ko po nagbigay na po si Ana noon pa nitong kopya nung November 5, 2025 na resolution ng DOJ. So yung tinanong po namin sa MGB, mag-ano po ba kayo, papanindigan niyo po ba tong February 24 letter? Ano pong clarification mabibigay ninyo considering na may mas nahuling resolution, no, galing po sa DOJ na ang finding po nila ay wala pong ebidensya yung kine-claim nilang nagmina daw si Ana Marie sa labas ng kanyang permitted area. Okay po, yun. Eto, Attorney Diana, isang tanong na lang bago ko ilipat kay Ma'am Ana Marie, So isang tanong na lang, Attorney Diana. Maghahain po ba kayo ng formal na kasong sibil
kriminal o administratibo laban po sa mga opisyal nitong SA Builders Construction OPC at sa mga miyembro ng Sagip Kalikasan Task Force na pumasok po sa inyong ari-arian, Attorney Diana? Yes po, ang uunahin po namin definitely is yung action po para ma-enjoy 'no or mapigilan itong paulit-ulit nilang pagbalik doon sa property ni Ana Marie at yung sapilitan nilang pagpasok 'no. Yan yung una naming gagawin. Yung sunod po naming gagawin is yung criminal case na po, yun. Kailangan na po namin yun mag-file kasi po ilang beses na rin po 'no. Mahaba nga, sabi ko nga kahapon, mahaba po yung pasensya ni Ana Marie pero hindi puwedeng hayaan po na ganyan 'no, na may impunity ng nangyayari kahit anong pakiusap ni Ana Marie, walang nangyayari 'no. Oo. Okay, yun. So, thank you very much, Attorney Diana. Standby muna po kayo and dito na muna ako kay Ma'am Ana Marie, Attorney Diana. So, ito, kapiling din natin mga kabombo sa linya. Ito si Ma'am Ana Marie de Jesus Alipante. Ito nga pong sole proprietor ng APCC Mining. Magandang umaga din po, Miss Ana Marie. Welcome sa aming program. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo, Ma'am Ana Marie, sa atin pong mga viewers and listeners. Blessed day po. Sir, naririnig niyo ba ako? Can you Yes, hear malinaw me? na linaw, ma'am. Alright, sige po. Sige po. Yun. Ito ma'am, unang tanong ko, Miss Ana Marie, ano po, bilang sole proprietor o nag-iisang o may-ari nitong APCC Mining, ano po yung aktual na sitwasyon ngayon sa inyong site sa pagitan po nitong Barangay La Purisima ng Siruma at Barangay San Vicente naman nitong Tinambak? Paano nyo po hinarap yung pagpasok ng mga tauhan nito nga pong SA Builders and Sagip Kalikasan na Ma'am Ana Marie? Actually po, nung una silang pumasok nung November, since kamamatay lang po ng husband ko nung August, mahinang-mahina po talaga ako that time. Even magpunta kung saan, super weak po ako. So nung nasa Tandok po ako si Ruma, doon muna ako nagpalakas. Sinabihan po ako ng community, ng mga kapitbahay natin doon, pinupuntahan ako sa Tandok. Ang sabi sa akin, ninanakaw na yung play mo, maraming pumapasok sa area mo, o pigilan mo sila, ganyan. Sige, so pumunta naman po ako, pero nakita ko po, nung pinakauna, talagang hindi nila ako pinapunta, hindi nila ako pinapasok kasi sabi nila, nakita nilang grabe talaga mga armas ang pumasok doon, kasabay ng mga trucks and backhoe. So, since wala pa naman akong lakas pumasok sa area kasi talaga kung ako'y medyo malakas na that time, papasok ako. Pero may nagsabi sa akin na, wag na, baka buhay mo pa ang or baka masaktan ka or something. So, ganun. So, pero second time naman, pumunta ako doon para kumuha sana ng mga nyog sa ating area kasi marami naman since wala tayong mining ngayon. So, naghahanap tayo ng ibang way na pagkakakitaan. So, pumunta po ako doon para kumuha ng mga nyog kasama kay mga tauhan ko din. So, pagpasok ko doon, may tao nang nakapasok, may backhoe, may trucks. So, actually, tinulungan naman ako ng barangay, sinamahan ako ng army, so nakapasok ako. Kasi lahat talaga sila, maraming tao ang nasa loob ng area. So, tinatanong ko sila, hindi sila nagsasalita. So, pero nabigyan ako ng copy ng delivery receipt nila kung saan nila i-deliver. At binigyan din ako ng copy ng names kung sino ang kumuha doon, SA Builders, doon sa delivery receipt. Tapos kung saan i-deliver, sa HTIPP Ltd, sa dati kong dinideliveran din. So, yun po. Tapos ngayon na naman, sumunod na naman, January, February, and ngayong June. Okay po. And ito, Miss Ana Marie, bilang isang local and small-scale enterprise, gaano po ba kalaking dagok ito sa inyong kabuhayan, Miss Ana Marie? May pagtansya na po ba kayo kung gaano karaming white clay na yung illegal na nahakot mula sa inyong minahan at magkano yung kabuuang halaga ng nawala po sa inyo, Ma'am Ana Marie? Alam niyo, sir, para sa akin, walang halaga ang white clay compared sa life. Sa buhay na mapapahamak,
hindi yon katumbas ng anumang halaga kung anong nandoon sa mining site. Yung safety ng tao, yung life ng mga tao. Hello, naririnig niyo po ba ako? Okay, sir. Ay, okay po, ma'am. Okay po yung Pero audio natin. napakalaki na pong halaga din ang nawala. Pati actually yung business, syempre. Okay po, yun. And dito, Miss Ana Maria, paano nyo po pinoprotektahan naman yung inyong mga lokal na manggagawa at yung inyong operasyon ngayon laban po sa banta nitong sapilitang pagpasok at paghakot po ng ibang grupo sa inyong nasasakupan, Miss Ana Maria? Yun ang aking ikinakapala. So, syempre, ang kumukuha doon, syempre powerful sila. Syempre, simpleng mga tao lang naman yung ating mga kasamahan dyan. So, ang laging kayo magdasal, maging safe. Basta ang pinaglalaban natin, yung tama na sa atin naman yan, sa ating lupa, sa ating clay, sa atin yan. So, walang ikakatakot na kung ano. Pero sabi ko nga, ang pagpunta nila doon na gamit ang dahas, yun ang pagkuha ng pagpasok sa area ko, sa lupa ko, sa pagkuha ng aking clay. Yun pwede ba akong mag-interject din, Ma'am Ana? Oo. Sige So, po, sige po, attorney. Go ahead po. Opo, so ang ginagawa po namin nila Ana Marie is nilagyan nga po ng gate. No, para maiwasan po yung gulo, wag muna sila pumasok doon, no. So nilagyan po niya ng gate, no trespassing sign, no. Kumbaga habang kina-clarify po yung issue, no. Pero ang nangyari nga giniba pa rin nila. And hindi naman po pwedeng walang maiwan na tauhan doon si Ana Marie, no? Kasi syempre property niya yun. Kailangan may magbabantay. Yun nga po yung hinihingi sana namin sa provincial government na sana po wag na muna silang pumasok or wag silang magsubok na pumasok doon. Lalo na hindi po malinaw, no, yung basihan nila para pumunta doon at pumasok at kumuha, no, ng white clay. No, kahit po si SA Builder, si Mr. Aaron Pagaduan, nakikiusap po kami, no? Para maiwasan din yung gulo. Yung mga tao doon, hindi naman nga po lumalaban eh, no? Pero para baka yung mga tao ninyo, syempre wala pati kayo, wala doon ang kasama lang nila, sila lang. Sa kalikasan ba walang tinatanong ko sino po yung leader nila, walang maituro, no? Nung isang beses lang yung sinabing may kumausap sa akin, di siya daw yung leader. So hindi clear. Hindi malinaw, walang proper authorization kumbaga na pinapakita. So, yun po. Okay, yun. Maraming salamat, Attorney Diana. Ito, balik muna ako, Attorney, kay Miss Ana Marie. Ilang katanungan na lang po, Miss Ana Marie. So ito, Miss Ana Marie, upang tuluyang malinis talaga po yung pangalan nitong APCC Mining, pwede niya, papaano po natin, kumbaga, patutunayan or paninindigan sa publiko kung gaano katibay, kakumpleto at kalegal yung atin pong mga hawak na permit. Gaya po nung yung PMRB o MGB para mag-operate bilang isang small-scale mining enterprise sa naturang pong lugar, Ma'am Ana Marie. Sir, excuse me po, may kalinawan lang po ako. Kung narinig niyo po ang interview ko kahapon, naisalaysay ko po doon sa interview na ang APCC Mining pinastop ng August 2023 po. So, stop po ang APCC Mining. While ngayon po, nabigyan po kami ng DENR ngayong June 2026, nabigyan po kami ng exploration permit ng DENR MGB. So, ibig sabihin po, kung ang tatanungin nyo about dun sa mga tauhan, yung marami pong tauhan natin na mga local residents din, mostly din, stop din sila. And then, with regards naman po sa tinatanong ninyo about doon sa case ko, it's about the memo. It's about, di ba pinastop ko ng June, ng August 2023,
Yung sa katanungan mo po, no, yung may permits po siya, business permits, quarry permits, even yung previous years, no, and decades na nag-ooperate yung pamilya po nila sa area, meron naman po, maipapakita naman po yun ni Ma'am Ana Marie, nakatago lang po yung mga papeles niya, no. Even, pero yun nga, simula nung tulad nung nasabi po na share po ni Ma'am Ana, mula noong August 2023, tumigil na rin po talaga sila mag-operate. So ngayon, and they have ceased operations entirely, no, yung APCC. Kung naririnig man ngayon yung pangalan, it's only para madepensahan nga sila kasi nga yung APCC yung nag-extract, no, nung may valid pa siyang quarry, nung may effective pa siya na quarry permits, yun yung stockpile na kinukuhanan ngayon, no. So, yun. Makapapakita naman po niya lahat ng papeles niya. Kumpleto po siya. Kahit po ECC, meron po siya. Galing sa DENR. Okay po, very well said, Attorney Diana. Ito, Attorney and Ma'am Ana Marie, bago tayo magtapos sa atin pong interview, ano po, siguro unahin ko na lang dito kay Attorney Diana. Kumusta kayo ngayon, Attorney and Ma'am Ana Marie, sa social media? Wala naman po bang nambabash sa inyo online? And ano yung masasabi nyo sa kanila? And siguro, para magkaroon ng kalinawan yung publiko, yung mga taga-Siruma, taga-Tinambak regarding dito sa nangyayari sa atin, ano yung gusto ninyong ituwid o linawin sa kanila? Unahin ko muna dito kay Attorney Diana. Attorney Diana. So, okay. Yung anong lilinawin ko? Kasi dapat siguro before. Ang masasabi ko lang, no, tinutulungan ko lang naman si Ana na maprotektahan na, no, madepensahan yung kanyang karapatan, na protektahan yung kanyang karapatan at interes, no. So, pero umasa po kayo na wala pong kaguluhan dyan na mangyayari. Kami po ni Ana Marie sumusunod lang po sa batas, and we will follow, no, the legal process. We will adhere to kung ano po yung tama, no, under our procedures, no. We will avail of legal remedies, no, and may iwasan po natin dyan ang gulo. Hopefully, hindi lang yung kabila, no, mag-umpisa. Ganun. Oo. So, yun lang po. Okay, thank you very much, Attorney. So, Miss Ana Marie, sa inyo naman pong part, kumusta po kayo online? Wala naman pong nangbabash sa inyo? Wala naman pong mga trolls na nagpapahayag sa inyo ng mga masasamang pananalita? And ano yung masasabi nyo sa kanila if ever meron man, or kung meron kayong gustong linawin sa public, Ma'am Ana Marie? Sige po, Ma'am. Wala man po kasi ako palagi sa social media, sir. Actually, I'm a very private person talaga. Kaya, mostly po, hindi ako masyadong nagpaparatingin ba. Tinatanong ko yung mga staff ko, ano yung nakikita ninyo? Tinatanong ko mga kasamahan ko. So, lahat naman sa tingin ko, may sympathy ako na sabi nila, sympathy naman yung aking na-receive sa kanila. At alam na, yun ang nababasa nila.